Kung sa agency, construction, or security kayo nagtatrabaho, panoorin niyo ito. Attorney G, may separation pay ba kami kung sa agency, construction, o security kami connected? Linawin na natin ito. Una, kung sa isang manpower agency kayo nagtatrabaho at may legit na contract of services ito at covered ng DOLE Department Order 174 ang trabaho ninyo, then makakatanggap ng separation pay kayo kapag hindi mabigyan ng bagong service assignment sa loob ng 3 buwan kayo. Ngunit kung di sakop ng DO 174 ang trabaho ninyo, then makakatanggap lang kayo ng separation pay kung umabot ng 6 na buwan ang pagiging floating status ninyo. Pangalawa, construction workers. Ang mga construction workers ay itinuturing na project employees sila dahil ang trabaho nila ay magtatapos din kasabay ng pagtatapos ng proyekto nila. Sa kasamaang palad, walang separation pay ka kapag isang project employee ka unless natanggal ka sa trabaho dahil sa isa sa mga authorized causes katulad ng retrenchment or redundancy o ipinagpatuloy nila ang trabaho mo kahit tapos na ang project ninyo. Pangatlo, security guards. Kung security guards kayo at sa isang security agency kayo nagtatrabaho, makakatanggap kayo ng separation pay kapag umabot ng 6 na buwan ang pagiging floating status ninyo. At tandaan nyo, hindi itinuturing ng batas na permanent ang isang assignment ninyo kapag binigyan lang kayo ng isang temporary assignment bilang isang karelyebo. Considered as floating status pa rin kayo. Ayan, kumpleto na yan. Chile!